ay isang abalang babae. Mula pagkabata, siya na ang itinuturing na pinakamatalino sa kanilang pamilya. Sa kabila ng may hirap na pinagdaanan, nagsikap siyang magtagumpay sa buhay at ngayon ay isang matagumpay na businesswoman. Palagi niyang iniiwasan ang mga problema sa personal na buhay. Mas pinipili niya mag-focus sa kanyang career kaysa maglaan ng oras para sa kanyang pamilya. Ngunit hindi na niya namalayan, ang lahat ng kanyang tagumpay ay nauurong dahil sa mga bagay na kanyang isinasantabi. At ito ang nagbukas sa isang pangyayaring magbabago ng lahat. Isang araw, habang abala sa kanyang trabaho sa opisina, naisip ni Nina na kailangan niyang makahanap ng solusyon sa kanyang matandang ama, si Lolo Andres. Ang lalaki na siyang nagpalaki at nagbigay gabay sa kanya ay tumatanda na. Ang kanyang kalusugan ay mabilis na lumalala at hindi na kayang alagaan pa ni Nina dahil na rin sa trabaho. Sa kabila ng kanyang mga alalahanin, kinailangan niya magdesisyon. Isinumpa ni Nina sa sarili na kapag tumanda na ang kanyang ama at hindi na kayang mag-isa, hindi siya magiging pabigat sa mga gawain niya sa buhay. Sa halip, iniisip niya makahanap siya ng isang lugar na mag-aalaga sa kanyang ama ng maayos. At iyon ay sa isang bahay ampunan para sa mga matatanda. Minsan, habang siya ay naglalakad sa kanyang opisina, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama. Anak, hindi ko na kaya. Ang pahayag ni Lolo Andres. Masakit na ang aking katawan. Hindi ko na kaya maglakad ng maayos. Maaari bang pumunta ka dito para maalagaan mo ko? Nag-alala si Nina at agad na nagdesisyon. Tatawagan ko ang isang bahay ampunan. Baka doon ay may mag-alaga sa iyo ng maayos, Tay. Ani ni Nina, natahimik ang kabilang linya. Hinihintay ni Nina ang susunod na sasabihin ng ama. Kung yan ang makakabuti sa akin, sige na lang. Sagot ni Lolo Andres, hindi maitatago ang kalungkutan sa kanyang tinig. Kung saan tingin mo ay hindi ako makakaabala. Agad na tumawag si Nina sa isang bahay ampunan at nagpareserba ng lugar para kay Lolo Andres. Na makuha na ang lahat ng detalye ay inihanda niya na ang lahat para sa pag-alis si Lolo Andres. Iniisip niyang sa pamamagitan ng bahay ampunan, magiging magaan ang pakiramdam ng kanyang ama at magkakaroon siya ng mas magaan na buhay. Magkakaroon rin siya ng mga kasama na maiintindihan siya, lalo na at puro matatanda doon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya maitatago ang pagka-guilty na nararamdaman, pero iniisip niyang ito ang tamang desisyon at wala na siyang ibang magagawa. Pagkatapos sa ilang araw, dumating ang araw ng pag-alis si Lolo Andres patungo sa bahay ampunan. Habang tinutulungan ni Nina si Lolo Andres na mag-impake ng mga gamit, patuloy ang pakiramdam ng guilt sa puso niya. Naisip niyang ito na siguro ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang buhay. Ang iwan ng ama na siya ang nag-alaga, ang nagbigay gabay at naging sandigan niya sa matagal na panahon. Tay, nandiyan na mga gamit mo, ay sabi ni Nina habang tinutulungan ang kanyang ama. Makakapasok na tayo sa sasakyan. Si Lolo Andres ang tumingin sa kanya at ngumiti ng malumanay. Oo anak, salamat. Ang sabi ni Lolo Andres, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan na hindi niya kayang itago. Tay, sana maitindihan mo. Gusto ko lang na maging maayos ka at hindi na mahirapan. Sagot ni Nina habang nararamdaman ang pagkabigat ng kanyang puso. Habang papunta sila sa bahay ampunan, hindi maiwasan ni Nina na magtanong sa sarili. Tama bang ginawa ko? Bakit ko siya iiwan? Nang makarating sa bahay ampunan, pinapirma siya sa ilang mga papeles ng mga staff. Tay, ang wika ni Nina nang magpaalam na siya.
Iiwan mo na kita dito ha, pero babalik din ako agad para tignan ka. Magiging okay ka din dito. Si Lolo Andres, bagaman hindi umiiyak, ay ngumiti ng malumanay at nagtaas ang kamay upang magpaalam. Ayos ng anak. Nandyan naman sila para mag-alaga sa akin. Huwag ka mag-alala. Magiging okay ako. Puno ng guilt ang puso ni Nina habang papalabas siya ng pinto. Hindi niya talaga alam kung tama ba ang ginawa niyang desisyon. Sa kabila ng mga sinabi ni Lolo Andres, hindi siya mapakali. Naalala niya ang mga memory nila ni Lolo Andres, kung paano siya pinapalakas at ginagabayan nito sa tuwing siya ay may problema. At ngayon, iniiwan niya ito sa isang lugar na hindi niya tiyak kung makakabuti sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nakaupo si Lolo Andres sa kanyang upuan. Malapit sa bintana, sa kanyang kanang kamay ay hawak niya ang isang maliit na cellphone na para bang bawat segundo ay hinihintay nitong tumunog. Pero sa araw-araw na lumilipas, wala siyang natatanggap ni isang mensahe o tawag mula sa anak na si Nina. Siguro, baka sira lang tong telepono. Bulong niya sa sarili. Alam ko, tatawag din yun. Abala lang siguro. Ang anak ko talaga, marahil ay pagod na naman yun at hindi nagpapahinga. Sa kabila ng payapang paligid ng bahay ampunan, may lungkot sa kanyang puso. Tuwing may dumarating na bisita, umaasa siyang isa na roon si Nina. Ngunit lagi lang nauuwi yun sa pagkadismaya. Wala na naman. Bulong niyang may ngiting pilit at matang malungkot. Isang araw, lumapit siya sa isang caregiver, si Lita, kilalang masungit at walang pasensya. Iha, baka naman sira ang linya ng telepono. Wala pa rin tawag ang anak ko eh. Matanda ka na, parang kulit mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, walang tumatawag? Sagot ni Lita, ang caregiver. Napayuko si Lolo Andres. Hindi na siya sumagot. Tinignan na lang niya ang kanyang cellphone tsaka dahan-dahang tinabi ito sa bulsa ng kanyang lumang pantalon. Bawat gabi, tahimik siyang humihikbi sa kanyang kama. Pinipilit niyang maging matatag, ngunit sa bawat pagtangis niya sa ilalim ng dilim, tanging alaala ni Nina ang kanyang iniiyakan. Anak, nasaan ka na? Bulong niya. Samantala, si Nina ay patuloy na abala sa kanyang opisina. Laging may meeting, laging may deadline, laging may tawag na kailangang sagutin. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging matagumpay sa trabaho, may bahagi sa puso niya ang tila bakante. Isang gabi, habang siya ay nagbubuklat ng mga lumang dokumento, napansin niya ang isang lumang larawan nila ni Lolo Andres. Magkaakbay sila. Nasa palengke, nakangiti si Lolo Andres habang may hawak na biniling laruan. Ito ay ang paboritong manika ni Nina noong siya ay bata pa. Bigla sumikip ang kanyang dibdib. Napapikit siya at sa kanyang isipan ay sumulpot ang tinig ng kanyang ama. Anak, hindi ko kailangan ng kayamanan. Basta malaman kong masaya ka, ayos na ako. Napaluha si Nina. Bigla siyang natigilan. Kamusta na kaya si Papa? Agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan ang bahay ampunan. Pero ilang beses siyang tinatawagan ay walang sumasagot. May kung anong kaba ang unti-unting bumabalot sa kanyang damdamin. Kaya kinabukasan, hindi na siya nagdalawang isip. Pagpasok pa lang niya ng bahay ampunan, agad siyang sinalubong na mabigat na katahimikan. Walang ngiti ang mga caregiver. Numingon siya sa paligid. Hinahanap ang ama. Hanggang sa nakita niya ito, si Lolo Andres, nakaupo sa isang sulok, tila nangihina at may munting pasa sa braso. Papa! Sigaw ni Nina, nalalaki ang mga mata. Napalingon si Lolo Andres, bigla siyang napatayo.
ngunit agad ding napaupo sa sakit ng tuhod. Nina? Mahina niyang bulong, tila hindi makapaniwala. Nilapitan agad siya ni Nina at niyakap. Sa yakap niyang iyon, ramdam niya ang pangungulila, ang sakit. Papa, anong nangyari sa'yo? Bakit ang payat mo? At ang braso mo? Sinaktan ka pa nila? Hindi sumagot si Lolo Andres. Tinignan lang niya ang kanyang anak. Tsaka dahan-dahang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Anak, ang tagal mong nawala. Si Nina naman ay napaluhan na rin. Hindi na niya napigilan ang pagsisisi. Tumingin siya sa paligid at kitang-kita niya ang kapabayaan ng mga nandito. May basag na bintana sa gilid ng kama ng ama at sira na rin ang ventilador sa tabi nito. Kulang na kulang ang pag-aalaga nila rito. Ang ama niya na naka-aircon pa sa bahay nila ay ngayon ay pawis na pawis at nagdudusa sa init. Nasaan ang caregiver ng tatay ko? Galit na sigaw ni Nina. Hindi niya napansin ang atensyon na nakukuha niya. Naramdaman niya ang paghawak sa braso ng kanyang ama na nagtatakang pigilan siya. Pero na makita niya kung paano nanginginig at nangihina ang kamay ng ama, ay mas lalo siyang nagalit. Lumapit si Lita, ang masungit na caregiver. Ma'am, pasensya na, ngunit pinutol siya ni Nina. Paano kayo nagkaroon ng lakas ng loob na pabayaan ng mga matatandang dapat ay inalagaan nyo? Hindi ba't sila ang dahilan kung bakit may ganyang pasilidad? Hindi lang ito trabaho. Ito ay responsibilidad. Hindi nakaimik si Lita. Natigilan siya sa lakas ng boses ni Nina. Halika na, Papa. Hindi ka mananatili dito kahit 1 minuto pa. Maniing sabi ni Nina habang hawak ang nanginginig na kamay ng ama. Pero anak, baka... Walang pero-pero pa. Pinutol niya ito, sabay lingon kay Lita na hindi pa rin makagalaw sa kinatatayuan. Makakaasa kayong hindi ko ito palalampasin. Magsusumbong ako sa media kung kinakailangan. Walang sino mang matanda ang dapat na tinatrato ng ganito. Walang karapatan ang sinuman na saktan ang kapwa nyo. Napaatras si Lita. Nanginginig ang mga kamay, halatang hindi sanay na lumalaban para sa mga katulad ni Lolo Andres. Ma'am, hindi namin sinasadya. Marami kasing trabaho. Kulang sa tauhan. Hindi sapat na dahilan ang kakulangan para sa kapabayaan. May pasa ang tatay ko. Sisiguraduhin kong maghaharap tayo sa korte. Kung hindi nyo kaya mag-alaga, bakit pa kayo tumanggap ng pasyente? Kung tatay mo ang nasa kalagayan ng ama ko, matatanggap mo ba ang ganitong trato? Hindi nakasagot si Lita. Yumuko na lang ito at mabilis na umalis palayo. Muling hinarap ni Nina ang kanyang ama. Niluhuran niya ito sa harap ng kanyang wheelchair at hinawakan ang parehong kamay. Papa, patawarin mo ko. Sana hindi mo ako kinamuhian sa ginawa ko. Akala ko kasi ito ang makakabuti sa'yo. Pero mali ako. Mali na iniwan kita sa lugar na ito. Maling-mali. Pagdating nila sa bahay, nagpasundo agad si Nina ng doktor upang matignan si Lolo Andres. Sinigurado niyang makakain ito ng maayos, makaligo at makapagpahinga sa isang komportabling kama. Nang gabing yun, sabay silang kumain ng hapunan. Tahimik lang si Lolo Andres, nakatitig sa kanyang anak, parang hindi makapaniwala na nasa harap niya ito ngayon. Papa, bulong ni Nina. Patawad. Napatingin si Lolo Andres. Bakit ka humihingi ng tawad, anak? Dahil pinabayaan kita. Dahil hinayaan kitang danasin ang ganoong klaseng trato. Dahil naging abala ako sa trabaho. At nakalimutan kong ikaw lang ang meron ako. Muling tumulo ang luha ni Nina. Alam kong hindi na natin maibabalik ang mga araw na lumipas. Pero gusto kong simulan ulit. Gusto kong ako naman ang mag-alaga sa iyo.
Hayaan mong bumawi ako pa. Isang banayad ng ngiti ang ibinigay ni Lolo Andres. Inaantay ko lang naman yan, anak. Ang marinig ko ulit ang boses mo. Alam kong hindi mo ko sinadyang iwan. Lahat tayo nagkakamali. Pero mahalaga, natututo tayo. At sa gabing yun, naging mahimbing ang tulog ni Lolo Andres. Wala nang takot at walang lungkot. At si Nina naman ay natulog na may kapayapaan sa puso. Lumipas sa mga araw, unti-unting nagbago ang lahat. Araw-araw ay kasama ni Nina si Lolo Andres sa agahan. May mga araw na magkasama silang namamasyal sa parke. Minsan, nanonood lang sila ng TV. Pero ang lahat ng ito ay sapat na para sa isang matandang matagal nang nangungulila. Nagdesisyon si Nina na magbawas ng oras ng trabaho. Nagpatayo siya ng maliit na negosyo na maaari niyang i-manage mula sa bahay. Hindi naging madali, ngunit bawat araw na kasama niya ang ama, unti-unti siyang sumasaya. Yung saya na abot hanggang langit. Hanggang isang araw, habang nagpapahinga sila sa balkonahe, biglang nagsalita si Lolo Andres. Anak? Po, Pa? Alam mo ba kung gaano ako kasaya ngayon? Ngumiti si Nina. Masaya rin po ako, Papa. Hindi ko alam kung gaano pa katagal ang itatagal ng katawang ko ito. Pero isa lang ang alam ko. Hindi ako nabuhay na walang kabuluhan. Dahil ikaw ang bunga ng lahat ng sakripisyo ko. Biglang naluha si Nina. Salamat, Papa. Dahil kahit pinabayaan kita, hindi mo ko sinukuan. Anak, ang tunay na pagmamahal, hindi sinusuklian. Tinatanggap. Minamahal ka hindi lang dahil mabuti ka, kundi kahit sa mga oras na hindi. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!